5 mistakes sa pag-aalaga ng rubber plant. Marami sa atin mayroon ng halamang ito dahil hindi lamang ito umaakit ng good luck energies, kumukontra po ang rubber plant sa mga malas na enerhiya kaya't ginagamit ito ng karamihan. Ngunit po, kung may rubber plant ka, dapat alam mo ang paggamit at kung saan mo yan ilalagay. Sapagkat ang rubber plant, hindi lamang nito nakukuha ang swerteng enerhiya, nakukuha din niya ang mga malas na enerhiya. Kaya't dapat alamin mo ang paglalagay at alamin mo ang paggamit dito. Pag-uusapan po natin kung paano ninyo magagamit ng tama ang rubber plant at kung saan dapat ito nakalagay at kung ano ang maidudulot na kamalasan nito sa inyo. So mahalaga po, alam ninyo yan kung meron kayo nito or balak ninyong bumili ng rubber plant. At pag-uusapan na rin natin yung comment po ng mga manonood po. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Ayon po sa comment ni ma'am, ang tanong niya po ay tungkol sa welcome mat. Marami sa atin may welcome mat sa tahanan, sa ating mga front door. Nasagot ko na po ito, kaya lang para po malaman ng iba pa na may welcome mat, ayon sa kanyang comment, totoo ba na ang welcome mat sa front entry natin ay hindi lang swerteng enerhiya ang nawe-welcome nito, pati ang mga malas na enerhiya nawe-welcome din pumapasok sa tahanan. Ang sagot ko po sa kanya, depende sa paglalagay at sa area. Sapagkat kung yung napaglagyan ninyo na area ay kabilang po sa mga swerteng area, hindi makakapasok ang mga inauspicious energies. Mas malakas po ang swerte na idudulot ng lugar, kaya't hindi ito nakakapasok. Sunod, kung ang area ay mayroong malas na flying star dyan, or mga malas na enerhiya, dyan po pwedeng sabay silang pumasok sa tahanan ninyo. Kaya nga po naglalagay tayo ng 9 coins sa ilalim na nakalagay sa red na envelope or naglalagay ng asin sa ilalim ng mat. Yan po yung purpose ng paglalagay ng mga yan sa ilalim kasi hindi natin namamalayan na mayroon talaga mga inauspicious flying star, buwan-buwan yan. So kung busy ka at hindi mo mababantayan yan, para po lagi kang nakahanda sa kung ano man ang pwedeng pumasok sa area mo. At sunod po sa comment ni ma'am din tungkol po sa mga anak na hindi nakikinig or matigas ang ulo or tinatawag po ito sa feng shui na hard-headed child or children. So, kapag ganito ang mga anak ninyo, unang-unang gagawin, hanapin ang east area sa tahanan ninyo, baka missing yan. Ang east area po ang may kinalaman sa health and family. So, ibig sabihin, para ang pamilya ninyo ay buo, matatag, nagmamahalan, hanapin mo ang east area, enhance mo yan ng plants. So, lagyan mo po ng halaman ang east area. Sunod, hanapin mo rin ang west area. Ito ang may kinalaman sa area ng mga anak natin. So, yung west area na yan, kapag afflicted yan, yung success ng anak mo, yan ang maaapektuhan. At hindi lang success niya. Kung minsan may mga bata or may mga anak na mas gusto pang gumala sa labas or umalis kaysa manatili sa bahay kasama ang kanilang pamilya. Ganito po ang isa sa mga nangyayari kapag afflicted ang west. So, hanapin mo rin ang west area, lagyan mo ng metal elements dyan, anumang uri ng mga metal decors, at lagyan mo rin yan ng earth elements. So, mga ceramic na bases o kung ano mga decoration na gawa sa ceramic para po ma-enhance yung area at unti-unti mong maiaayos yung problema mo sa mga anak mo. Sunod, meron pa po. Hanapin mo ang southwest area. Ito naman po ay para sa ina na tahanan. Mahalaga po na hindi missing ang area natin sa tahanan dahil hindi talaga sila susunod sa atin kung hindi nila alam kung sino tayo sa tahanan. So tayo ang isa sa pinakamahalagang area po ng tahanan ay ang area ng mga nanay o yung love and relationship area. Dapat hindi nawawala yan. Kasi nawawala yung harmony kapag wala yan. At hindi lamang tayo, ina ng tahanan, tayo rin ang humahawak or nakakatulong tayo, nakakapagdulo tayo ng swerte para sa ating mga mister.
So, nai-enhance din po ang area ng mister natin at nagdudulot din tayo ng swerte sa kanila. So, hindi lamang tayo nanay ng tahanan na dapat sundin. Tayo po ay kabilang sa pinakamahalagang area sa loob ng bahay at sa atin nagmumula ang swerte ng buong sambahayan ninyo. So, mahalaga po yan. Dapat po hindi afflicted ang southwest ng mga halaman na malalaki, metal decors. So, kung may mga metal cabinets ka dyan na malalaki, ilipat mo po kung pwede. At kung may halaman naman na malalaki, ilipat mo din. Ilan lamang po ito sa mga cure na po pwede ninyong gawin para po maiayos po kung ano man po yung naging problema ninyo. At para sa comment ni ma'am tungkol po sa ritual na ginawa niya na nahawakan ng kakilala niya, ano po pwede gawin? Palitan mo po. Sapagkat nawawalan po ng bisa kapag nahawakan niya ng hindi ninyo kaanak. At may tendency pa na mapunta sa kanya yung good luck energies o yung swerteng inaakit mo. So papalitan lamang po kapag nahawakan ng iba na hindi sinasadya. Huwag ilalagay ang rubber plant malapit sa ating mga kalan. Ang ating mga kalan po ay mayroong fire energies at ang rubber plant po ay mayroong mataas na earth energies. Maaari itong makaapekto sa fire energies na nagbumula sa ating mga kalan. At maaaring magdulot yan ng kamalasan sapagkat maaari pong mapahina or ma-deplete ang fire energies na isa po sa ating mga wealth sa tahanan. Kaya't iniiwasan po na malapitan ito ng mga bagay na maaaring makapagpahina dito dahil maaari itong magdulot ng kamalasan sa atin. Kung meron kang rubber plant sa kitchen, pwede yan. Huwag mo lang ilapit sa kalan. Okay na yan dyan. Huwag mo lang ilalapit or huwag mong itatapat kung nasaan yung kalan mo mismo, huwag silang pagtapatin. Pwede naman po. Sunod, malas din ang paglalagay ng rubber plant sa banyo or sa bathroom natin. Naglalagay tayo ng halaman sa ating mga banyo para po makontrol ang yin energies at para magkaroon ng balanse. Sapagkat draining water po yun at yung tubig na yun ay hindi naman malinis, yun po ay yin water na tinatawag. Kaya't hindi ito maganda. Kaya't naglalagay tayo ng halaman para mabalanse at ma-cleanse. Ngunit, huwag po yung rubber plant ang ilagay mo sa loob ng banyo mo. Mataas ang earth energies ng rubber plant at sa mga hindi nakakaalam, ang rubber plant po ay may kakayahang i-adapt ang yin energies na nakuha niya doon sa banyo at yun ang i-distribute niya sa buong bahay ninyo. Kaya't iniiwasan na ilagay ang rubber plant sa mga area na hindi masyadong magagandang area. So, ang banyo po kasi, nandiyan ang mataas na yin energies. Huwag niyong ilalagay sa banyo sapagkat maa-adapt niya yon at yun ang i-distribute sa buong bahay ninyo. Sunod, maglagay ng rubber plant sa front door natin. Kailangan po 2 rubber plant ang ilalagay ninyo sa front entry ninyo or sa front door ninyo at dapat po magkapareho ng kulay. So, kung ano mang kulay ang inilagay mo sa kabila, yun din dapat ang sa kabila. Nagsisilbi pong guard ang rubber plant natin laban sa mga inauspicious energies, lalo na po kung merong poison arrow or pwede rin gamitin yan sa mga negative neighbors. So, kung feeling mo yung mga neighbors mo ay hindi masyadong mabubuti, pwede mong ilagay yan sa harap ng front entry mo. Kung hindi naman, pwede sa loob na tuwing bumubukas ang pinto, yan ang nakikita. Kung sa loob mo ilalagay, kahit isa lang, pag sa labas po pares. Kasi nagdudulot ng inauspicious energies kung isa lang ilalagay mo sa labas ng front entry mo. Hindi po maganda. Maaaring humina yung isa. So kung kanino tatapat yon, kung tatapat yon sa Mr. o Mrs., maaaring maapektuhan siya kung hindi balanse. Kaya kailangan balanse. Pero kung yan ay nasa loob, kahit isa lang po okay na yon. Nagdudulot yan ng proteksyon po laban sa mga tao na mayroong negative intentions. Kaya ginagamit
ang rubber plant. Minsan po nilalagay yan sa window. Kasi po yung mga dumadaan na tao or yung mga poison arrow na nakikita sa window, nakokontra po yan ng rubber plant. Isa yan sa mga katangian, isa yan sa mga magagandang katangian ng rubber plant. O pwede kang proteksyonan yan laban sa mga malas na enerhiya, maging sa tao man yan or sa paligid. Talian mo po ng red ribbon ang rubber plant mo kung yan ay nasa labas ng tahanan mo. Para po lahat ng mga negative energies or mga malas na enerhiya na nasa kanya na-absorb niya, ay hindi po manatili. Madedesolve ito at mapapalitan yan ng good luck energies, dahan-dahang papasok yan sa tahanan mo. Isa po yan sa dapat na ginagawa ninyo kung may rubber plant kayo. Mura lang naman po ang red ribbon. Talian ninyo yan ng red ribbon para po makasigurado kayo na tanging good luck energies ang papasok sa loob ng tahanan ninyo. At iwasan na kung meron po kayong mga kanal-kanal, meron po kayong drainage, huwag yan ang ilagay ninyo sa drainage. Kasi po, maaaring ma-adapt niya yung negative energies na nasa drainage. So, huwag nyo yan ilagay sa mga drainage. Huwag nyo pong ilagay yan. Ang ilagay nyo kung may drainage kayo, oregano, or iba't ibang uri ng herbs, or iba't ibang uri ng halaman. Huwag po yung rubber plant kasi maaaring ma-adapt niya kung ano man yung negative energies na nandoon at yan ang i-distribute niya sa iyo. So, isa po sa dapat or mga dapat na alam ninyo bago po kayo mag-alaga ng rubber plant. At dapat din tandaan, iwasan na masusunog ng araw ang dahon ng rubber plant dahil nagdudulot po yan ng kamalasan. Kagaya po ng lucky bamboo, na kapag naglagay ka ng lucky bamboo sa loob ng bahay mo at yan ay nanilaw at hindi mo tinapon kaagad, dito na lalabas ang negative energies. At yan ang i-spread sa buong bahay mo. Ganon din tong rubber plant. Huwag ninyong hayaan na masunog ito ng araw. Maliban na lang kung hindi ninyo sinasadya. Maraming salamat po sa panonood.